Isa pong malaking balita ang gumulat sa crypto community. At ito po ang posibleng partnership ni Cardano at Ripple. Dalawang higanting ecosystem sa mundo ng crypto ay tila nagbabadya. Kasama sa usapan ang paggamit po ng Midnight, ang privacy-focused sidechain ni Cardano, na maaring maging daan para mapahusay ang liquidity at privacy solutions sa XRP ecosystem. Ano ang magiging epekto nito sa crypto market? At paano po ito makakaapekto sa ating bilang mga traders at investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang ating nakikita po rito ay itong si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder ng Cardano at ang Ripple CTO naman na si Ginoong David Schwartz. Ayan, si Ginoong Charles Hoskinson ay yung nandito po sa ating bandang kanan at itong si Ginoong David Schwartz ay siya naman yung nandito sa ating bandang kaliwa. Ngayon ay ano nga ba ang Midnight at bakit po ito mahalaga? Ang Midnight ay isang makabagong sidechain ni Cardano na unang inihayag noong Scotfest 2022. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay po ng privacy at compliance solutions para sa decentralized applications or dApps. Gumagamit po ito ng technology na tinatawag pong Zero Knowledge Proof or ZK SNARKs at isang advanced virtual machine para tiyakin na ang mga transactions ay privado or private, ngunit sumusunod pa rin sa mga regulasyon. Ang technology na ito ay nagbibigay daan para ma-verify ang data nang hindi ibinubunyag ang sensitibong impormasyon. Sa madaling salita, pwedeng patunayan na tama ang isang transaction nang hindi ipinapakita ang mga detalye nito. Ano ang posibleng partnership ni Cardano at Ripple? Ayan, sa isang kamakailang AMA session or Ask Me Anything session, binuksan ni Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, ang ideya ng pagsasama ng Midnight ecosystem kay Ripple. Ang Ripple naman, sa pamamagitan po ng CTO nitong si Ginoong David Schwartz, ay nagpakita na rin ng interest sa project na ito. Ayon kay Ginoong Hoskinson, ang partnership na ito ay maaring magdala ng decentralized finance or DeFi tools ni Cardano kay XRP, habang ginagamit naman ang Ripple liquidity solutions tulad ng RLUSD stablecoin. Ngayon, kung magkatuluyan po ang partnership, ay ito po ang maidudulot nito. Ayan, una ay ang liquidity ni Ripple plus yung privacy ni Cardano. Kaya posibleng magkaroon ng mas ligtas na cross-border transactions na may kasamang privacy features gamit ang ZK SNARKs. Pangalawa ay ang enhanced DeFi ecosystem. Madadala ni Cardano ang kanilang DeFi tools kay XRP na siyang magpapalawak sa posibilidad ng paggamit nito. At ang pangatlo ay mas secure na stablecoin solutions. Ang RLUSD stablecoin ni Ripple ay maaari pong mag-benefit mula sa privacy solutions ng Midnight. Ngayon ay ano ang naging hadlang sa relasyon ni Ripple at Cardano? Yan, bakit nga ba ngayon lang sila nagkausap at nagplano na magkaroon ng partnership? Matagal na po kasing may tensyon sa pagitan ng XRP at ang Cardano communities. Dulot po yan ng mga pahayag ni Ginoong Hoskinson ukol sa legal na issue ni Ripple. Ngunit sa mga nakaraang buwan, humingi ng paumanhin itong si Ginoong Hoskinson at muling nagkaroon ng pagkakaisa ang dalawang panig. Ang reconciliation na ito ay nagbigay daan para magkausap sina Ginoong Hoskinson at saka itong si Ginoong Schwartz, na ngayon ay tila mas bukas na sa ideya na pagtutulungan or partnership.
Ngayon ay ano po ang epekto ng partnership na ito sa crypto market? Yan, kung katotoo ang partnership na ito or matutuloy ito, maaaring magkaroon po ito ng malaking epekto sa crypto space. Unang-una ay magdudulot po ito ng mas mataas na adoption. Ang pagsasanib po ng dalawa sa pinakamalaking ecosystem ay maaring mag-udyok ng mas maraming users na gumamit ng kanilang mga solusyon. Pangalawa ay pagtaas po ng halaga ni XRP at ADA. Ang malawak na collaboration na ito ay maaring magresulta sa mas mataas na demand para sa parehong assets. At ang pangatlo ay ang pagpapalakas ng privacy at saka compliance. Ang technology ng Midnight ay maaring magbigay po ng mas ligtas na paraan para sa mga transactions kung saan ay pabor sa parehong retail at mga institutional investors. Ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni XRP at Cardano. Ayan. Una ay mas ligtas na transactions sapagkat ang paggamit po ng ZK Snarks para sa privacy ay makakatulong para maiwasan ang mga scam at maprotektahan ang sensitibong impormasyon ng mga users. Pangalawa ay bagong pagkakataon sa DeFi. Kapag nadagdagan ang mga DeFi tools na available sa XRP ecosystem, mas maraming oportunidad ang maaring lumitaw para sa passive income tulad po ng staking at liquidity farming. At ang pangatlo ay ang pagtaas po ng halaga or presyo ni XRP at ADA. Kung magkakaroon po ng partnership, maaring maging magandang oportunidad ito para sa mga early investors na makaranas ng malaking kita habang tumataas ang demand sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang posibleng partnership ni Cardano at Ripple ay isang napaka-promising na development dito sa mundo ng crypto. Hindi lang ito makakatulong sa pagpapabuti ng technology ng privacy at liquidity, kundi makakapagbigay din ng mas makabuluhang use cases para sa parehong blockchain ecosystems. Gayunpaman, mahalagang hintayin po natin ang opisyal na announcement mula sa dalawang panig at suriing mabuti ang magiging epekto nito sa market bago gumawa ng malalaking hakbang sa ating investments. Kaya ayan mga ka-crypto, sa tingin nyo ba ay magiging matagumpay ang partnership nitong si Cardano at Ripple? Ano ang magiging epekto nito sa ating crypto journey? Kaya mag-iwan po ng inyong opinion sa comment section sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.